Hindi ba si Eva yun? Oo, oo. Pero doon. Hi! Ay. Teka, dali lang ha. Dito si Eva eh. Hi, Eva. Hi. Hi. Tamlay ka. Ikaw nag-iro ka sa klase. Hindi naman. Oo, baka magkasakit ka sa puso niyan. Siguro kaya matamit eh. Hindi na naman yung kanyang abogado. Sino ang abogado yun? At nasado ka naman. Hindi mo nagapos yung pagtanong. Pagkasyon, madalas pagkasyon ng kabilang ng susunod na bansa. Marahil mayaman siya. Ang mga paano? Diyan ka hindi nagkamali. Si Miguelito, na lalong kilala sa tawag na dito, eh dito nagtapos. At nung nakaraang taon lamang nakasunod sa bar. At saka si Nefre, isang halimbawa ng tunay na buhay niyo. At yung sarap ang buhay yun. Biro mo, nag-iisang anak na nakamana ng laksang kayamanang naiwan ng kanyang mga magulang. Oh, ayan. Ay, Beroy. Oo, ay dito. Ay, dito. Kamusta ang maging sila ng abogado? Mabuti, ma'am. Pagkamat wala kasi tumaliban sa... Dok, kanina pa nag-iintay dito yan. Nainis ka na ba? Ang orasan mo magsasabi na dapat na ako mainip. Uy, Lito, dito nga pala mo ko. Salamat. Kaya nga ako nagmamadali eh. Alam kong kayo na patapos ang inyong klase. Marahil saan ka na naman galing kaya nalimutan mo may nag-iintay si Rito, ano? Nagbintang ka na naman. Pero kung nasa kaso isang mahalagang asunto. Baka kung ano nga namang mahalagang... Tayo na nga. Mapipikong ka lang sa mga parabirong ito eh. Kung mapipikan daw ay totoo naman. Nakakita mo na. Tayo na. Diyan mo na kayo, ha? Hindi ka dapat magsalita na ganyan sa harapan ni Ramiro. Ang dami nakakarinig eh. Ano sa akin? Ikaw naman. Ayaw kung masabi nilang you're of the jealous type. Sa ganda mo yan. Hindi bagay sa'yo si Rosa. Tara, hatid na kita. Oh, siguro may kadate ka na naman kaya gusto mo ako ihatid agad, ano? Ibig ko lamang malaman kung talagang ibig mo nang umuwi. Mabutit natuto kang sumagot. Sa gusto mo't sa ayaw mo, talagang sasama ko siyang mamasyal ngayon. Hindi mo kayang takutin. Kaya nagpunta ko rito upang ipasyal agad sa luneta. Ang sabihin mo, kung hindi kita pa na-tiyempong tawagan sa telepono, ay makakalimutan mo na naman ako. Ang akala mo ba'y nakalimutan ko ng dati mo sakit na umiiral na naman? Tama na. Tayo na. Pagkakarahan taga rito, nag-aaway tayo. Oy, huwag mo kumadaan-daan sa tawa-tawa, ha? Eh, kung hindi ko tatawa, eh baka tumalab sa akin ang pagbabanta mo. Subok-subukin mo. Kung ang ibang babae na dadaan mo sa tawa-tawa, ibahin mo ako. Kung hindi ka nila kayang paluhain, ay ako ang magpapaluha sa'yo. Halika na nga. Baka yung masarap na hangin sa luneta eh, makapagpapalamig sa iyong ulo. Dito muna tayo at meron pa tayong mahalagang bagay na pag-usapan. Yun na. Baka talandaga rito eh. Kinagagalitan mo ko. Sabihin mo, umiiwas kang makita nilang kasama mo ako. Oy, baka akala mo'y meron ka pa mabibingwit na ibang kagandahan dito sa universidad. Saka lang ba eh, makakita pa kami siyang kagandahang higit kesa sa'yo. Kaya ako'y nagtatawa at nasasayahan ngayon sapagkat ikaw ang dahilan ng aking kaligayahan. Yabang. Maniwala ka sa akin. Ang kagandahan mo'y hindi ko maaaring pagpalit sa iba. Kapag kaharap kita, ang mga mata ko'y bulag. Hindi ko nakikita ang kagandahan na sa aking paligid. Sapagkat Hoy! Hoy! Hindi mo pa natatapos ang sinasabi mo sa akin kasinungalingan. ano sinabi ko? Ang sabi mo, ang mata mo ay bulag sa kagandahang nakapaligid sa akin kung ako ang kaharap mo. Ah, siya nga pala. Madali ka palang madaya na mapagkunwaring kagandahan eh. Hindi. Hindi. Sige, tignan mo, lapitan mo kung gusto mo. Ikaw naman, naiiba lang sa akin ang mukha ng babae yun, kaya medyo natignan ko siya. Alam ko, nahihiya ka lamang magtanong sa akin kung sino siya. Siya si Claudia na bagong lipat sa pamantasang ito. Sapagkat walang makabili ng nilalako niyang kahinhinan sa universidad na pinanggalingan niya. Anong kwento sa akin kung sino man siya? Kaya pala hindi maalis ang tingin mo kanina pa, ano?
Pinaalalahanan lamang kita, baka madaya ka ng kahinhinang tinatago. Ako? Si Lito? Ha, no, no, no. No, 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 no. Talaga? Sino naman siyang pag-uukulan ko ng pansin? Naku, kung hindi pa kita kilala ay maniniwala sana ako. Maniwala ka sa akin. Totoo. Sa pangalan lamang niya. Claudia. Claudia. Eh, siguro naman wala ka nang masasabi ngayon, ha? Walang-wala na, Han. O sige, ubusin mo lahat at makauwi na tayo. Matamsam, ha? Ubusin ko na. Ano ko naro? Bakit ako narito? Alam mo, lasing ka kagabi, kaya dito na kita pinatulog. Eh, bakit mo ko dito dinala? May sarili kong pamamahay. Gusto mong bumarinig ka pa ng ibang tao? Bakit? Ano ba ito? Ay, huwag ka na maraming tinatanong. Ngunit, Eva, bakit mo ko dito dinala? Ka na mag-usisa. Anong sama kung dito kita dalhin? Alam mo naman hindi kita maaaring pabayaan. After all, magkapit ka na rin tayo. Eva? Eva? Hoy! Andyan na! Ano ba, Eva? Tanghali na naka-house dress ka pa. Hindi ka pa papasok? Hindi eh. Masakit ang ulo ko eh. Mukhang may nililihim ka ata sa amin, ah. Gabi ka na yata nang umuwi kagabi. Oo nga eh. Kaya siguro sumakit ang ulo ko eh. Sige, mauna na kayo. Baka kayo mahuli sa klase. Sige, papasok na kami. Oo. Bye-bye. Sige, ah. Kaya ginagawa mo ito? Para makakalis at maulang sa opisina. Akong bahala. Suot nito. Alisa, dito ko mag-aasap ng sana. Dali ka. Para kung kriminal sa ginagawa mong ito, ah. Talaga ka isang kriminal. May utang ka sa akin. Di hindi mo panagutan. Ano ibig mong sabihin? Huwag ka na maraming tanong-tanong. Ibig mo bang may nakarinig pa sa'yo? O, dali. Dito ko mag-aasap. Mabuti pa dito tayo dumaan sa likod, no? Nang madali. Hi, Eva. Hindi ka pa papasok? Tanghali na. Hindi eh. Masama katawan ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala naman. Uwi na ba kayo? Oo, tapos na ang klase. Sige, ha? Bye, ah. Bye-bye. Eva, pahilang nga ng libro mo. Anong libro? Yung sociology natin. Sandali lamang, ha? Okay.
Tingnan mo na, lakad ka kasi lakad na nag-iisa eh. Yung naging victim of love ka tuloy. Ewan ko ba? Mabuti na lamang para nakakita sa akin. Huwag mo sabihin may binabala ka na naman. Halika, Mira. Siya ang ibig ko makilala. Ikaw ang taong walang kadala-dala. Pagkabi lamang kinulong ka ni Eva ngayon ibig mo naman mapakulong. Miroy, kung siya magkukulong sa akin ay papayagan ko sa habang buhay. Baka mapasubo ka. Dinala ko siya at... Pagbe-birthday ka bukas ng gabi. Ano? Magkikilala mo siya sa akin. Pero bukas ng gabi, Miroy, magsisimula ang palatuntunan. Ano ba yung pinagsasabi mo at... Kamakailan lamang birthday ko, birthday na naman. Alam ko. Basta bukas ng gabi, birthday mo. Eh, wala akong kakwarta. Guys, delivery ka kung bahala sa gastos. Ang kailangan, Miroy, magkakilala kami. Maisayaw ko siya. Mabulungan. Tapos ako kita. At paano si Eva? Siya ba? Kalimutan siya. Ano kaya nangyari kay Lito? Hanggang ngayon, wala pa eh. Bukas pa ang usapan ninyo. Ang usapan namin, alas 8. Mag-alas 9 na, wala pa. At wala pang kwarta. Di ba, sana kung wala tayong mga imbitadong babae. Ang dami ko na imbita. At saka ito pa, hindi ko naman birthday mo yun eh. Bakit hindi ko pa magsayaw ng meron? Kaninang palapas sila balik sa dyan. Ay, hindi. Hindi ko lamang namin sa yung katatapos sa susulit. You've got to enjoy. It's your birthday and birthday. Ha? Ay, ang mabuti, magkikain na kayo. Borte kayo kung anong gusto nyo. Waiter, ano gusto niya? Ano order lang? Fried chicken nga. Wala ho. Kalikat. Boy. Araw-araw sana, birthday ni Romero. Baka naman maghirap yung tao. Nag-i-enjoy ka ba, Claudia? Oo. Baka meron ka gusto order na nag-order ka lang. Wala. Aba, help yourself, Claudia. Ito sana mo niya. Hindi naman. Naninibago lamang ako. Hindi ako sanay sa ganito mga kasayang. Pinigit lang lang pinigit niya. Salamat na Romero. Hi, Lito! Eh, kung utang itong magandang pansataw. Abay, nakalimutan mo na bang karawang ko ngayon? Siya nga pala. Happy birthday, boy. Salamat. Gulu, Peña, Lydia, Claudia, Junior. Si Lito. Sa kanila. At si Ben, siguro naman, kilala mo na. Ano po nga? Salamat. Salamat, Junior. May sige ha, may sige. Eh, kamusta naman ang bagong abogado? Mabuti naman. Ang lagay wala namang asunto. Di ba alumnus din kayo ng aming universidad? Oo. Ba, talagang very timing dating mo ha. Ngayon lang kami mag-umpisa kumain eh. Siya nga. Ang kapalaran na naman. Kahit na hindi mo hanapin Claudia, I hope I do not spoil your fun. Hindi naman. Sapagkat nakita kong biglang sinigla ang may kaarawan sa inyo sa dating. Chicken, ha? Ay, Stefan ha, dali ha. Magdala ka pang isang fried chicken. At saka magdagdag ka ng isang plato ha. Oh, main kayo, kumaya ha. Sarap? Nagustuhan mo niyang pagkain?
Sa mga puro buto natin Hindi ko na malilimot ang gabing ito. Sapagkat ito'y kaarawan ng matalik ng kaibigan, hindi ba? Hindi. Sapagkat ang gabing ito ay siya ng simula ng pinakatampok na kabanata sa aking buhay. Ang pagkikilala natin ito, Claudia, ay may tuturing ko ng siya ng pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Talagang abogado ka nga. Kailangan pa bang maging abogado ng isang lalaki upang maipahayag niya ang tunay ng damdamin? Paminsan-minsan, kailangan ng magsinungaling ang isang manananggol upang magtagumpay siya sa kanyang usapin. Ba, namimili tayo, ating gabi na. Baka hindi ninyong mauna magpaalam ang namamahala nito eh. Mauuna na kami. Kung gayon ay tayo na. Nakakahiya nga kay Claudia. Naipangako pa naman natin sa kanya. Uuwi tayo agad. Bueno, alang-alang sa hindi ko kalahin pagdating ni Lito, bago tayo umalis, nais ko sana siyang magpatugtog ng isang musikang ihahandog niya sa babaeng kanyang sasayaw. Pagkatapos naman, pwede na tayo umuwi. Okay? Okay! Okay, Lito? Undangan na ikaw, sinta, ang nagturong umibig. Ngayong minamahal kita, ikaw ay may hapit. Sabihin mo aking mahal, kung sino ang may nais umagaw sa iyo, sinta ng aking pag-ibig. Kahit ako'y isang dukha, puso ko'y marangal. Katumbas ng aking sumpay, kamatayan lamang. Minamahal kita, sinta, magpakailan pa man. Pag-ibig ko iyo. Bueno, maraming salamat sa inyong lahat, ha? Lalo-lalo na sa may kaarawan. Maraming salamat din sa inyong pagdalo. I hope you enjoyed. I surely did. O siya, girls, good night. Good Claudia. Inaasahan ko, Claudia, na ito'y simula lamang ng madalas kong pagdalaw sa'yo. Hindi ko sana nais biguin ang pag-asa mo yan. Pero, May mga galit ba? wala. Salamat mo kaya. Good night, Lito. Ito'y hindi pa alam, Claudia. Maniwala kang mula ngayon ay kapiling na sa aking panaginip at mga gulita. Good night, Claudia. Senyorito, nakahanda na akong pagkain. Mamaya na, wala pa akong gana eh. Mauna na kayo. Si Mang Elias ba'y tapos na? Oo. Ano, Lito? Oh.
Tanghali na. Kumain ka na't na hindi lumamig ang pagkain. Paborito mo pa namang ulam ang ipinaluto ko rito kay Maria. Mamaya na po, wala pa akong gana eh. Eh, siligpit mo na't mamaya mo na iinit. Oo. Napapansin kong tila matamlay ka nitong mga huling araw. Hindi po naman. Malaking malaki ang ipinagbago mo dito. Tila sawa ka na sa mga nightclub. Hapon na lamang kung manaw ka ng bahay at maaga kang matulog kong gabi. Kailangan ko po lamang ang konting pahinga, mga Elias. Kaya ipinubaya ko muna sa kasabang abogado ang aming bukete. Ang inaalala ko baka may dinaramdam ka. Ang mabuti kaya patingin ka na muna sa ating mga gamit. Wala po. Maniwala kayong wala akong dinaramdam. Ikaw ang bahala. Ang sa akin paalala ko lamang sa iyo. Nagpapasalamat ako sa inyo pagmabalasakit sa akin, mga Elias. Hindi ko malaman kung paano ko matutumba sa inyong kabutihan. Oo, ang batang ito. Ang paglilingkod ko sa iyo ay hindi naghihintay ng anumang gantimpala. Nais ko lamang manatili hanggang sa kabilang buhay. Ang pananalig sa akin ang mababait mong mga magulang sa aking pagiging matapat bilang katiwala. Napakabait ninyo, mga Elias. Kaya hindi ko nalala sa pantunay na pangungulila sa aking mga magulang. Dahil sa inyong dakilang pagtingin sa akin. Hello? Hoy, Ramiro. Ako nga. Sorry, Hindi ko malis mama si mami yung gabi. May pupuntahan ako Oh, alam mo na. Huwag mo kong batiin. Hanggang ngayon nakabitin pa ako sa balag ng alanganin. Kasal. Kasal na sinasabi mo, hindi pa siya sumasagot sa akin. Sorry Okay. Bye-bye. Mahal kong Claudia, malaki ang aking pananalig na hindi ka padadaig sa mga tukso dyan sa Maynila. Ang mga tiyamilya mo at tiya Luisa ay madalas sa aking klinika dito sa lalawigan at madalas din naming pag-usapan ang tungkol sa nalalapit nating kasal. Naway makatapos ka na sa iyong pag-aaral upang matupad na ang aking pangarap. Nagmamahal, Sotero. Bakit? May bisita ka. Sino? Si Prince Charming. Prince Charming? Sino Prince Charming? Yung pinakamagandang lalaking lagi madalaw sa'yo. Magandang umaga, Claudia.
Magandang umaga naman. Salamat, ha? O, sige na. Kumusta ka? Mabuti naman. Maupo ka. Salamat. Meron ka bang karamdaman? Wala. May kahalong pangambang tinig mo. Kung wala ka pang pagtitiwala sa akin ay alis na. Hindi naman. Kaya lamang eh. Kaya lamang ngayon. Nag-aala ko sa mga kalapit kwarto ko. Dahil sa tuwing bibisitahin mo eh, lagi nila akong tinutukso. Claudia, hindi ang isang katulad mo maaari magdamdam sa kanilang mga pagbibig. Hindi yon. Nangangamba ko dahil sa baka malaman ng Akia Luisa o Jamila na tumatanggap ako ng bisitang lalaki dito sa Misorio. Sila rin marahil ang dahilan kung bakit pinarurusahan ko ngayon. Bakit kita parurusahan? Wala ka namang nagawang pagkakasala. Ngunit, Claudia, maaari mo kong tiyan sa madalas kong pagparito at pakikipag-usap tungkol sa nilulog kong pag-ibig sa iyo. Sa bagay na yun eh, wala akong karapatang saklawan kong iyong kalayaan. Ang maghintay at mangamba sa iyong kasagutan ay tilang kusang pagpapakasakit na nais mong kapasan sa akin. Hindi kita sagot dito. Marahil ay wala sa akin ang katalaking pinapangarap mong paglalagasan mo ng iyong pagmamahal. Ewan ko. Subalit natitiyak ko ay ilaking may pusong para sa akin lamang. Claudia, sa ngal na aking namamayapang mga magulang, isinusumpa ko sa iyo aking buhay at kaluluway iyong iyo lamang. Bagamat hindi mo hihingi sa akin katibay ang aking pag-ibig sa iyo, ipagkaloob mo sa akin na patunayan ko sa pamamagitan ng pagharap natin sa dasalalong madaling panahon. Hindi ka tumiko. Claudia, bilang bang ako'y hindi karapat-dapat na maging katali ng puso sa habang buhay. Hindi ba, Claudia? Ako na hindi karapat dapat sa'yo. Nagkakamali ka. Ikaw lamang ang babae. Hindi pa ako lubos na nakikilala. At napakaikli pa ng panahon upang maunawaan. Claudia, ang panahon ay hindi sa panalagtakilang pag-ibig. Ikaw lamang ang nag-iisang babaeng inihiling kong ang kinin ng aking pananagutan. Alangan pa ako sa napakalakanganan. Hindi, Claudia. Liban nga lamang kung talagang walang pagtingin sa akin. Sa sandaling ito'y hindi ko sariling aking puso. Kaya't hindi maunawaan kung sabihin ko man sa'yo. Minamahal. Hindi kita mawalawa. Hindi pa ako nakatatapos ng pag-aaral. At isang malaking pagkakasala sa aking mga tiyahin ang ibigin ka. Hindi titulong kailangan ko, kundi ikaw. Ang ibig ay hindi siyang lahat sa buhay. Alalahanin, ikaw ay isang mayaman. At ako naman ay ampun lamang ng mga tiyahin ko. Yan ay hindi sapat na dahilan upang hadlang nating kaligayahan. Maging ano man ang iyong katayuan sa buhay ka, ipagkakapuri kita. Isang malaking paghamak kinang ako'y iyong pagmalaki sa kabila ng aking alagayan. Kaya mo nasabi yan ay sapagkat tinatamong nasa akong iharap kita sa dampana. Hindi naman. Kung nung araw ay pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral upang magkaroon ako ng konting maipagmalaki. Ngayon naman ay magpapakasakit ako na magkaroon ako ng karangalang maari mo laki. Salamat, Claudia. Magaling! Magandang araw po. Ito nga pala tumatanggap ng bisita ang lalaki dito sa dormitoryo, no? Ipagpataw din yung pagdami kay Claudia. Siya ang aking Jalwisa. Siya si Lito. Yang ang aking matosaibigan. Tama na, ibig kitang makausap ng sarili na. Magpapaalam na po, Claudia. Ito ang mamili sa tap. At kung hindi, nagpatuloy na lahat yung kaululan mo dito sa Maynila. Wala mo naman akong ginagawang masama eh. Huwag mo akong ululin. Nalaman nito ng si Emilia mo, lalo kang kawawa. Alangan naman yung ipagtapong isang taong bumibisita sa akin. At saka, sa mabait lao si Lito, siya. At pinagtatanggol mo pa ang patay gutom na yon? Oo naman. Alam ko na. Marahil ay nabalitaan mo na marami kang mamanahin sa amin, ano? Nagkakamali kayo.
Nung araw, ibig sana namin makasapag-aaral bago ka pakasal kay Sotero. Pero ngayon ay hindi na maaari. Kailangan yun din. Ngunit hindi pa ho ako handang magpasawa. Ako ang masusunod. Ngayon din ay handa mo ang iyong mga damit. Sasaglit lamang ako sandali sa tabor at pagbabto kung nakahanda ka na. Ngunit, Kung kumikinala ka pa ng utang sa amin, Claudia, dito na tayo sa telepono. Sino? Ewan ko ba, tila, Cleto, dito. Ibig ka raw makausap. Hello? Ako nga. Sino ito? Tito? Bakit ka pa tumawag? Bakit? Masama ba? Marahil na-share mo kang gusto, no, ha? Saan? Sa Tabora? Sumanda ka. Pagdating nun ipagpapatuloy ang share mo sa'yo. Hindi naman. Bakit ako magagalit? Talagang matatanda Ano? Oo. Matitigil ako ng pag-aaral. At malamang hindi na tayo magkikita. Ngunit, hindi ko maaring hadlangan ng kanya pasya. At pinipilit akong pakasal kay Sotero. Ngunit, Claudia, hindi ko mapapayagang ikaw yung makasal sa lalaking wika mo hindi mo iniibig. Claudia, kinig ka, gumawa ka ng paraan. Mahalaga sa akin ang pagkakataong ito. Sa atin ito ay lubang mahalagang pagkakataong ito, Claudia. Upang patunayan mo sa akin ako yung minamahal. Wala akong magagawa dito. Natatakot ako Huwag! Huwag kang paparito! Hello? Hello, Tito? Tito? Hello? Hello? Nandiyan ba si Claudia? Ay, oo, nandito sa kanya silid. Antiyan niya. Kaalis lang. Salamat. Claudia, Bakit ka pa naparito? hindi ko ba rin pumayag na mawala ka sa aking piling? Magtiis tayo, sadyang ito ang ating Bakit kapalaran. tayo magpapakasakit? May katwiran tayong hanap nating kaligayahan, Tito, Claudia. hindi ko malaman ang gagawin ko. Kung iniibig mo ko, sumunod ka sa akin. Hindi ko magagawa. Ito lamang na tayong parang, Claudia. Maniwala ka sa Ngunit akin. nasangamba ako. Madali ka na. Wala tayong abutan ng televisa mo. Darating na yun, baka masalubong natin sa Tara na, tayo na. Claudia! Pero hindi siya to ang kailangan ko kung hindi siya. Kahit sa kanila, doon natin pag-usapan. Aba, anong palagay niyo sa akin? Baka tayo makarating sa hukuman. Ha? Wala akong sinabi. Good morning, attorney. Good morning. Meron mo pa sa akin? Meron na, nagpumilis sumalit sa inyong kwarto Ano ba yung pangalan? Ewan ko ko. Salamat. Tito, natin mong pumalang yung kaliputan sa akin. Hindi ko kalahin pagtasin ka sa ating pag-iibigan. Hindi kita maunawa, di ba? Kaya hindi mo nga makalimot.
Pagkatapos na nangyari sa atin ang lahat sasabihin mo, hindi mo pa ako maunawaan. Kaya pala may higit na taong kang nawala Binali mo na ang iyong pansin sa iba. Eva, talagang hindi kita maunawa. Hindi mo nga ako maunawaan. Ngunit natatandaan mo bang sinabi ko sa inyo minsan na meron kang utang na dapat mong pagbayaran? Nung ikaw ay lasing na, inuwi kita sa aking dormitoryo. Nakalimot ka sa iyong sarili. Ngunit ako hindi nagsisisi sapagkat mahal kita. Kung totoo ba na sinasabi mo wala akong kasalanan. Alam mo, Eva, na nung gabi yun wala ko sa aking sarili. Ibig mong sabihin tinatalikuran mong yung dugo? Laman na yung laman? Ulito. Wala ka na bang habag muntiman? Ang ibig mong gawin ko, Eva? Ako'y walang susustento sa batang ito. At kung hindi mo siya titignan mapipilitan akong gumawa ng isang bagay na katulad ng ginagawa ng ibang ina. Naitapon ng kanyang anak. Hindi mo magagawa yan. Bakit ang hindi? Ikaw na kanyang amay, inapil mo siya. Ako pa kaya? Huwag ka naman talagang kailangan. Mga 2,000 tama na mo ng pansamantala. At saka na ako babalik kung kulang pa. Naku, baby. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka matitiis ng iyong papa? Baby. Naku, napakamaligaya natin ang baby ko, baby. Ay, ito. Salamat dito. Maraming salamat dito. Dahil na, baby, maalis na kami ng iyong anak ko. Talagang pilyong-pilyong si Lito ng kanyang kamutusan. Ngunit ngayon inaakala ko mabait na mabait na siya. Aba, talaga naman, dapat siyang magmana ng kabaitan sa kanyang nasilang ama. Bagay na bagay silang dalawa, ano ho? At magkabagay naman pati ng kanilang ugali sa pagiging ulila. At naging maligaya ho ba ang aking biyana sa panahon ng ikinabuhay nila sa tahanan nito? Ang ina ni Lito, ang silang pinakamaligayang babaeng may asawa na nakita ko. May katwiran siyang lumigaya sapagkat inibig siya at minahal ang buong katapatan ng biyanan kong lalaki. Kaya naman ako ay maligaya rin sapagkat nalalaman kong ako ang nag-iisang babae sa buhay niya dito. Sa bagay na yan, kasama mo ang aking dalangin naway, mamalagi ang inyong pagsasama. Maraming salamat po. Aba, tanghali na pala. Maria? Oh? Si Tino, sana ron? May ginagawa ko Puhunguin mo na ang sopas at pagdating ni dito manananghali na kami, ha? Oo. Madali ka, Maria, ha? Siguro dadating na siya dito. Pakasakali. Ane, Ayun na pala Ayun na siya. nainip ka na ba? Hindi naman. Nawili lang ako sa pagkukwento ni Mang Iyang tungkol sa kabaitan ng iyong mga magulang. Siya? Oo. At alam mo, hindi ko mapurasahan ang larawan na punta ng mamati ko pa. Ane, nauna mo lang ako sa pagsasabi. Matagal ko nang binabalak yan. At sila magiging halimbawa natin sa pagiging ideal man and wife. Bukas na bukas, ay masusunod ang kahilingan mo. Pagkatapos papas ka sa sine. Okay? Okay. Hmm? Oo. Oo. Maganda eh. Maganda ka eh. Bakit, ha? Wala. Bakit nung hinahalikan siya na palukha yung babae? Tunay diyang iniibig.
Mabuti naman at nakapagpigil ka. Kung mahinahon ay siyang nakakalamang sa alinmang labanan. Hindi sa lahat ng panahon, ako'y makapagtitigil sa pinapayo mo. Bakit hindi? Sa ganyang paraan ay madali mong matupad ang iyong paghiganti. Lalong madadaling aming pagtutos kung aalisin ko aking pagkukunwari. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong mga iniisip. Tulad halimbawa ng alok sa iyong salapi. Kung tinanggap ko hindi, dinabayaran ko na atraso ko sa bahay, nabili ko na ang aking kailangan. Mabuti ang ginawang pagtangging yun. Ay pakilala mo sa kanya na hindi salapi ang iyong kailangan kundi siya. At lalo siyang matatakot kung isa sa loob niyang patay na patay ka sa kanyang pagmamahal. Maraming salapi si Lito na hindi niya paghinayang ang gugulin alang-alang sa kapayapaan ng kanyang tahanan. Tiyak na pipilitin kanyang tanggapin anumang halaga upang lumayo ka lamang sa kanya. Nasa iyo naman ang matuwid upang tanggapin ang kanyang alok. So dahil lang, yun ay gagamitin mo upang maaliw ang iyong sarili. Kunwari, mapait mong kasawian sa kanyang buhay. Mapapanatag ang kalooban ni Lito sa pag-aakalang na siya ka na. Pagkaraan na ilang araw ay may matuwid ka pa rin magbalik sa dahilang siya ay hindi mo makatkat sa iyong unidad. At siya na ang pusang magkakalob ng salapi upang ako'y malibang at makalimot. Hanggang sa pagbibigay niyang yun ay magiging ugali na niya. Maaari mo nang bilhin ang lahat ng iyong pangangailangan sa buhay. At matutupad ko ng aking paghiganti. At pati marahil ang aking pangarap na ipagkalob sa akin ng karapatan upang ikaw ay paligayahan. Miss, pakibigay lang tayo para sa labas. Apa. Ang dada, pagsagot nga yung telepono, may nagawa ka na. Hello? Atty. Roma Santa. Opo. Tumawag po yung Estrebano ng Sala 3. Siya rin na po inyong mga kailangan. Opo. Meron po, isang babae po. Sandali lang. Sino po ba sila? Ako na akong sasagot. Hello? Si Eva? Sa klinika? Ganon. Pero kailangan kita makausap. Eh di kung green dyan ako didiretso sa klinika o pupunta ako sa bahay niyo. Talagang may katwiran ka, oo. Sapagkat oras na malaman ni Claudia ang record mo baka mawalan ka ng magiging anak. Okay, edi maghihintay ako. Pero dali-daliin mo na nga. Ayoko maghintay sa Ayoko mainip, ha? Okay, bye-bye. Dito. Kumusta siya na? Mabuti. Nasa mabuti siyang kalagayan. Ito na pinakamatindi niyang pagkakilo. Kahit ako'y napilitan dalhin siya rito. Siya nga. Pues, huwag kang mag-alala. Alam mo malapit ka na maging isang ama. Kung gayon dati, totoo ang... Oo, totoo yung hinala mo siya ngayon nagtatrabaho. Ngunit sa tuwing siya may hilo, lagi niyang dinadaing na sumasakit at nanlalabo kanyang mga mata. Yan ay isang bagay na hindi pangkaraniwan sa isang babaeng nasa ganyang kalagayan. Dad, ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan? Maaaring may kahinaan ng mga masiselang ugat na may kaugnayan sa kanyang mga paningin. Ikaw ang bahala ka. At gawin mo na sana yung makakaya. That's alright, Lino. Huwag kang mag-alala. Basta di painom mo lamang sa kanya itong gamot nito, ha? 2 kutsarita bago matulog. Ito lamang, Dad. Oo. At ito ang tandaan mo, Lito. Pag-iingatan mo lamang na huwag siyang mapaggugulan o mabibigla kaya. Kailangang manatiling panatag ang kanyang kalooban upang huwag magkaroon ng anumang tagambalaan ng taloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Dad, ipagtapat mo sa akin. Masaya lang ba ang kalagayan ng aking asawa? Hindi naman gaano, Lito. Ngunit kailangan ko iyong tulong. Sapagkat sa munting pagkakabisada ay maaaring tuluyan ng mapahamak ang iyong asawa.
hindi po sinisip. Hindi bale. Gawa lang yung eleksyon. Kaya mo siya matulog. Alis muna ako, Doc. At saka na ako babalik. Meron lang akong mahalagang bagay na asikasin sa opisina. Ikaw ang bahala dito. Baka sana mag-alala, ha? Miss Valdez, tignan mo lang mabuti yung pasyente, ha? At kung sakalit magigising sabihin mo na sa akin. Miss, ikaw ang bahala sa kanya. Hanggang mamaya, Doc. Wala ko, hindi ka nagdarating. Matagal na lamang ko dahil sa traffic. O baka naman may pitang AC nagbabantay sa'yo. Opo, Salamat. Nararamdaman kong wala nang mahalagi sa'yo kundi si Claudia. Yan ay tungkulin ng sino man lalaki sa kanyang asawa. Huwag mo akalain na wala kang tungkulin sa babaeng pinangakuan mo ng gayong pagtingin. Kung dating pag-usapan ng bagay na yan ay nakaraan na. Sa aking palagay, di ko na malilimot ang panahon ng aking pagmamahalan. Hindi ko na kasalanan kung mabuhat ang aking love trip maghinanakit sa ginawa mong pagkalikod sa akin. Marami na hindi tayo sa magkapatid. Dahil sa banal at kakilang pag-ibig ko sa'yo, ay sumisigaw mo yung aking uli na ipagiganti ko ang aking kapihan. Sa akin ka dapat magalit sapagkat ako nagkasama sa iyo. Huwag mo na sanang damay niyo pa sa iyong paghihiga. Ngunit ang asawa mo ang dahilan ng aking nabigong pangarap. Eva, hindi nilalaman na tayo magkasinta. Bayamot akong bahala magpuno ng iyong kakulangan at ililihim ko sa kanyang katotohanan tungkol sa ating dalawa. Huwag. Alang-alang sa kanyang kalagayan ngayon. Gunitain mong siya babae rin katulad mo. Alang-alang sa kanyang kalagayan at sa inyong magiging anak. Ibig mo yatang sabihin ako ng medalya ng kabanalan. Kung ikatwa kong inyong kaligayahan sa ilalim na aking kaapihan? Kahit ako hindi tumatawad. Upang malunas ang ating pagkakasama. Kahit na magkano yung pagkakaroon ko. Hindi ko malaman kung paano ko malilimutan ang dati mong pagtingin. Ang kailangan mo yung salapi upang maaliw at makaliw. Hindi ba katutulong sa iyo? Sa palagay mo kay malulunasan ang aking pangungulila sa pamamagitan ng salapi. Oo. Malawak ang daigdig, Eva. Marami kang pagkakataon kung lumikaya. Susubukin kong payag dito. Akala yung paniwalang-paniwala ka sa aking drama. Tamang lahat ang tinurong sa akin dito. Kung magiging matalino ka habang buhay ang pakinabangan ng katusuhan natin ito. Ngunit, nag-aalala kung baka hindi tayo mahalata. Paano siya makakalata? Tayong dalawa lamang nakakalam nito. Kinakailangan pagdiwag natin ating tagumpay. Hindi ka man nakakuha ng pera ay talagang isasama kita sa night. Hindi ako makapapayag na sa lahat ng lakad natin ikaw ang gagasta. Ang mahalaga sa akin ay ang malilito. Nais kong malimutan mo lahat ng iyong mga sama ng loob kahit na paghirap ko. Ang ligaya ko makahati ka sa aking tagumpay. Salamat. O siya, magbihis ka na at lalakad tayo. Huwag man ako maghanap buhay, ay panatag ako. Sapagkat para akong nakasandal sa pader sa buhay ko ngayon. Ang pasiguro, Eva. Kasalukuyan ay maikling panahon lamang ng paghahanda para sa isang matatag na kinabukasan. Maaari akong makaipon. Tutal, meron akong mine. Pilito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay bibigyan ka ni Lito ng iyong pangailangan. Hindi mo manalalaman sa kasalukuyan ay hawak ko sa mga kamay ko. Wala kang balito. Pero alalahanin mong si Claudia ay malapit na maging ina. Sa akin, hindi yun ang sapat na dahilan upang maputol ang sustento ko. Magiging matibay ang pagkakaugday nilang mag-asawa dahil sa pagsilang ng kanilang anak. Dahil sa kanilang bunso ay lilit ng panganib na kinatakutan sa iyo ni Lito. Maaari na. Kung
magiging matatag ang pagtitiwala at pagmamahal ni Claudia, mawawala na ng kamandagang iyong pananakot. Sa malawat madali ay lalagay tayo sa panatag. Katapos na tayo makasal ay umuhay tayo ng tahimik. Kailangan paghandaan natin ang ating kinabukasan upang maging matatag na di tulad ngayon na para lamang tayo ng upahan ng bahay. Kung sa bagay ay wala na akong magpatulo ng pawis ng kakailanganin. Kung may dulot ko sa iyong kaligayahan. Ngunit higit ang iyong magagawa sa kalagayan mo. Sa bagay na iniisip ko ngayon ay malaki ang tulong kong magagawa. Bago man sana maputo lang yung pinagkakalob siya ni Lito eh, meron tayong tahanan na matatawag natin sa sarili natin. Paano? Sa tulong mo ay kikidapin ko si Lito at saka ko ipatutubo sa halagang mara natin kabuhay sa kasagana. Ayoko, natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Yayain mo lamang siya sa isang ilang napokat ako ng bahala. Mabuti kung sumama yun. Nasa ilalim pa siya ng iyong kapangyarihan hanggat nag-aalala siyang si Claudia ay nasa masilang nakalagay. Siya nga, ano? At upang huwag tayong mahalata, sa kanya ako sasama. At pagkatapos ay gawin mo na gusto mong gawin. Lubos ako nagtitiwala sa iyong pamamataan. Anak, kailangan ko makarating sa lalawigan sa lalong madaling panahon. Di ako naman mag-isa may iwan dito. Mga 3 araw lang ako sunod. Pupunta po siya ng haharapin kong usapin. Kaya mahigpitan ang lakad mo. Akahanda pa siya yung baril. Talagang dinadala ko ito, Tony. Kapag malayo lang yung lakad ko, nilalabas ako, matagal kong hindi nalilinis eh. Sabagay, sadyang mabuti may kargada sa kanyang lakad. Ako man, nagdadala rin niya kung lumalabas sa Maynila. Siya nga pala, Tony. Yung asunto na kita sa Sales, sinabi ko sa kanya ikaw ng muna hahawan. Good. Magsasadya nga ako ngayon doon eh. Salamat. Ang mga papel sinari ito, ha? Okay. Asya, lalakad mo na ako ha. Good luck. Hi, Lito. Oo. Marahil ay kiniinisan mo ng madalas kong pagparito. Hindi naman. Kung sa bagay, nag-aalangan din ako sa aking sarili na para akong sampulubing palagi nanginginig sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Ako'y nakalaan tumulong sa iyo, Eva. Kung talagang handa kang tumulong sa akin, eh, meron ako pang bagay na pagpapalito. Ano yun? Alam mo, meron akong kausap na isang alahera na meron akong nagustuhan sa sinisina. Katulad ng binili mo ba sa akin nung araw na nawala? Eva, sasabi ko na sa iyo. Sa ating katayuan ngayon ay magtulungan tayo. Limutin ang ating nakaraan. Yan naman ay pinaalala ko lamang sa'yo, Lito. At siya'y darating dito ngayon. Ikaw naman. Bakit dito pa siya tinipan? Aba, ang gusto mo yata ay sa inyo ko pa siya dalhin. Yun yata ang gusto mo. Lumalabis ka na. Ako'y naparito upang humingi ng katarungan, hindi upang sigaw-sigawan! Patigil ka! Sige, saktan mo ko. Nakahanda akong mamatay. Ngunit itong tandaan mo. Ano man ang mangyari sa akin dito, tsak na makararating sa kalaman ng iyong asawa. Mapatay mo man ako, hindi ko pagkaramdam. Sapagkat nalalaman kong hindi matatagalan ni Claudia ang mga pangyayaring to. Masasawisan ka sa mga iyong sanggol at hindi... Dito, kailangang manatiling panatag ang kanyang kalooban upang huwag magkaroon ng anumang kagambalaan ang taloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Bakit hindi mo pa ako pinatay? Ako na walang kasalanan sa'yo kung tinibigin ka. Bakit? Patawarin mo po, Eva. Sabi na. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, gustong-gusto ko yung sinsinin. At ito na lamang ang huling kahilingan ko sa'yo. Sabihin mo sa alakirang mamayang hapon ay babayaran.
lalaki sana maging anak natin at kakawin mo. Kung babae naman nais ko maging kamukha. Ang inaalala ko lamang, baka mabawasan ang pagmamahal ko sa akin. Dahil ba sa magbabagong ayos mo sa iyong pagiging ina? Hindi yon. Ang ibig kong sabihin, baka mabuhos lahat ang pagmamahal mo sa ating anak at magkulang naman ang dating pagtingin mo sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo may sariling silid sa pitak ng ating puso. At yan hindi maaaring bawasan ng anumang kapangyarihan. Paglaki ng aking bunso, gusto ko'y magkaroon siya ng sariling silid. Oo. Ibibig siya ng maraming laro. Ang ating hardin ay ipaayos ko na magkaroon siya ng maluwag na paglalaro. Ngayon pa'y nadarama ko ng ating kaligayahan. Marahil, kung magkaroon na tayo ng anak, ay maiiwasan mo nang magkaroon ng usapin sa mga lalawigan at nang huwag ka namang malayo sa amin. Aba, oo. Pagod na paalala mo. Gabi na pala ako. Talaga bang aabutin ka na 3 araw sa lalawigan? Hindi ko makabagdagan. Tudrin ang kanin. Aba, ikaw na pala. Bakit, Hane? Isuot mo ito, oh. Mainit pinapawis na ako. Saka marami na akong talong sa kotse. Mabuti ito at malamig sa lalawigan eh. Ilaban dahil kung bakit hindatala mo sa akin ito. Hindi. Ibig ko, dala-dala mo yan para maalala mo ko sapagkat akong bumili niyan para sa iyo. 300. 300 yan, no? Salamat po. Ngayon naman nabili mo na singsing na ito yung marahil hindi nagagamarahin muli katulad ng bago mo, no? Hindi na. Maraming salamat dito, ha? Alis na ako, ha? Sandali lamang. Alam mo meron akong nabiling lote. Nais kong makita mo. Napagpapatayan ng aking bahay. Kailan po bang makita yun? Kung ayaw mo, di hatid mo na lamang ako. Sa Pangasinan tungo ko, gagabihin ako. Tamang-tama. Doon ang daan dun papunta ron. Pero ikaw naman Pero ito ba namang huling kahilingan kung ito, hindi mo pa ako pagbibigyan? Sumakay ka na nga. Bakit tayo huling to rito? Lumampas tayo Iatras mo't lumiko tayo dito sa kanan. Napakalayo naman ang loting nabili mo. Sinadya ko yun upang hindi ko na makita ang kaligayahan tinatamasa ninyo mag-asawa. Tayo na ron. Baka hindi kayo nagkaintindihan ng bata mo dito tayo mag-abang. Alam niyo, 2 beses ko na sinama rito eh. Bakit ka pa naiinit? Kaya madali, kaya matagal. Basta iti kwarta na. Sanay kasi ito sa gutom Tama yun. Huwag kang magalit. Kung sa'yo lang naman, magaling ako mangikil. Tama ka na. Hindi ito magkakaganto na kayo. Puro kayo at sat. Anong oras ka ba? Tagal-tagal Hindi ba hindi naiinit? Ang isipin niyo ay... Ayan na sila. Sige, magsikubli kayo. Takpan niyo yung mga mukha. Yung iba dun sa kabila. Yung iba dito.
Maraming salamat, Aling Onyang. Pagpatuloy na niyo ang inyong ginagawa sa loob. Baka nga po mag-alit si Doña Emilia kung di pa malinis ang salas. Patatawag na lang kayo kung kailangan. Kaya magpapatuloy na po ako. Norma, hindi ka ba naiinip dito? Hindi ho naman. Baka kako nayayamot ka na dahil sa laging nakasigawan si Emilia. Ugali na ho lamang yun na matatanda. Ikaw na sana ang bahalang magpapasensya, ha? Ang inaalala ko lamang inaalala mo si Ramiro dahil sa matagal na siyang hindi napapasyal dito, ano? Marami yung sigurong kinalulukuhan sa Manila. Saka, inisu ako doon pagka naririto puros biro. Suya. Norma, Ba, si Mang Ilyaso yun ah. Sandali lang ho. Claudia, Mang Elias. yan pala ang gagawin mo Nangako ka sa akin, kinakailangan tuparin mo. Kalamayin mo yung kalooban. Sapagkat yun ang munting magkabisala. Madidisgrasya ang asawa mo. Kayo pala, Mang Ilyas. Hindi kayo. Ito ba aking anak? Hindi pa to si Mang. Kamengay, yan nga si Lito. Huwag mo ipagmamakay niya, hindi mo ipagsasabi kahit tangina. Ang aking anak. Kung ganyan kaya, kung hindi mo kayang paglabanan ng mga pinagbilin ko sa'yo, mabuti pa umalis na tayo. Sandali lang po, Mang At Elias. saka masamang makita ka ni Doña Emilia. At saka yung pinagbilin ko sa'yo, magbabago ka ng boses, ha? Bakit kailangan pa ini ni Mang... Dapat mo malaman na masama kay Claudia ang mabigla. At saka ako na ipaliliwanag sa iyo ang lahat. O, na kayo. Narino si Mang Ilyas. Mang Ilyas, Kumusta, Claudia? mabuti po naman. Inaasahan kong naliligayahan ka rito at nalilimot mo na yung kalungkutan. Sa isang katulad ko, na nasa daigdig ng kadiliman, ay walang liwanag na nakikilala kundi ang ligaya ng aking kahapon. Sa aking pag-iisa, sa pagtulog at kahit sa panaginip, ay laging kaulayan ng aking alaala si Rito. Kaya para sa akin, mahirap lang makalimot upang lumigaya. Kahit paano, kailangang aliwin mo yung sarili. Matay ko mang pilitin ang aking sarili ay wala akong magagawa upang dayain ko ang aking damdamin. Lilipas din yan pagdating ng panahon. Marahil, kung ako'y patay na, may kasama ba kayo? Oo, si Patricio. Yung dati naming hardinero nung binata pa si Lito. Umuwi siya sa lalawigan at ngayon lamang nagbalik. Mabuti naman at naisipan yung isama. Mangyari nabanggit sa akin minsan ng yung si Emilia na siya nangangailangan ng isang hardinero. Ewan ko lamang kung makasundo nila ang aking pamilya. Pipilitin ko pong maging karapat-dapat sa kanila. Sapagkat ako po'y nakalamag lingkod sa inyo sa abot na aking makakaya. Mabuti. Tayo na sa taas at nandun ang aking pamilya. Magandang araw po, Doña Emilia. Maganda. Buenas. Huwag ninyo sabihin kamag-anak o kaibigan ang inyong kasama. Hardinero daw nila nung araw siyang at ibig manilbihan dito sa atin. Mabait po siya. Tinitiyak ko sa inyong makakasundo. Mukhang ang mabait, matipuno ang katawan at marahil talagang sanay sa mga gawain. Ano naman ang pangalan mo? Patricio Salas po. Magkano naman ang gusto mong ipasahod ko sa'yo? Mabuti po kaya subukin mo ninyo aking paglilingkod. At kayo nang bahala magpasya kung magkano mamarapatin ninyong ipagkaloob sa akin. Mabuti. Magsiupo muna kayo. Bukod sa pagiging hardinero, kaya ka bang makatulong dito sa loob ng pamamahay? Opo. Magaling. Sa gayon ay hindi na mahihirapan siya lingonyan sa paglilinis. Salamat naman at naalala mong nangangailangan ako ng katulong. Yan nga po ang dahilan kung kaya ako nagsadya dito ngayon.
Kung gayon po kailan po ako magsisimula? Ngayon din, ang ibig ko ay maging masunurin ka. Lalo-lalo na kay Claudia. Ayaw kong bibigyan mo siya ng anumang ikasasama ng loob. Naging panata ko na po ang makapaglingkod ng tapat at buong kabanalan sa isang may kapansanang katulad nila. Magmula ngayon, hindi na mahihirapan si Norma ng pagkuha ng mga bulaklak upang dalhin sa akin silid tuwing umaga. Maasahan po ninyo na hindi kayo mawawalan ng mga sariwang bulaklak sa araw-araw, senyora. Salamat, Norma. Ako po si Patricio, senyora. Ikaw pala, Patricia. Oh, nakita ko po kayo lumuluha kayo. Napalapit ako. Walang anuman yun. Naaalala ko lamang yung masayang kahapon. Na hindi inataboy magkabalik. Huwag na yung sabihin niya, senyora. Ang bawat patak ng luha sa daigdig nito ay may katapat na kaligayahan. Yan ay nasasabi mo lamang sapagkat hindi mo nararanasan ang umasa at mabigo. Maghintay hanggang sa lubugan ng araw. Ang kahuli-huli ang banal ng aking kaligayahan. Ngunit ang tao, senyora, ay hindi dapat mawala ng pag-asa habang siya nabubuhay. Yan ay bukang bibig lamang. Hindi para sa isang katulad ko. Sawi at wala nang hinihintay. Kung hindi ang kaligayahan, makapiling ko muli ang aking kabiyakan doon sa kabilang buhay. Hindi kayo nag-iisa, senyora. Meron din mga nilikhang katulad ninyong sawi. Walang lakas ng loob. Walang katahimikan dahil sa mabigat na kasalanan. Hindi nila maihihingi ng kapatawaran. Ibang kanilang suliranin kaysa sa akin, Pinapal. Para sa akin, ay bakit hindi sila makahihingi ng tawad? Kung ang Diyos ay nakapagbigay ng biyaya niyan, tayo pa kayang nilikha niya? Para sa akin, Patricio, ay hindi sila dapat mawala ng loob. Kayo ngayon ang nagsasabi ng isang bagay na hindi pa yun naranasan, senyora. Kung maaari ko lang mga gawin ang lahat ng nagawa kong pagkakamali. Marahil ay hindi ako naghihirap ng katulad niyo. Hindi kita maunawaan, Patricio. Patricio? Patricio? Umalis na ho siya, Mrs. Saan siya nagpunta? Pinagpapatuloy na ho niya ang kanyang gawain sa hardin. Nakapagtataka ang kanyang kinilos. Para bang ikinalungkot niyang mga sinabi ko sa kanya. Marahil meron din siyang malungkot na kahapon. Marahil nga po. Bagay na bagay pala siya mag-alaga ng bata, Patricio. Oo nga. Napapansin kong malapit na malapit ang loob ni Junior kay Patricio. Oo. Mabuti naman, Ramiro, at naisipang magpadala ni Mang Iyas ng laruan sa iyo, ha? Abay, Baby. ay, tatlong araw na ho yan dun eh. Hindi na ako nakapunta dito agad dahil sa nagka-examen kami sa klase at nagre-pasok ako. Pagpapatuloy ko na po bang pagbabasa, Mrs. Aba, kahiya-hiya naman sa bisita mong hindi mo siya harapin. Matagal ka nang hindi nadadalaw, eh. Kung papayag po kayo, ako na magpapatuloy ng pagbabasa niyan. Siya nga naman pala, Claudia. Meron lang kami pag-uusapan ni Norma eh. Maiwan na kayo, Mrs. Oo. Dito ka na maupo, Patricio.
Baka naman mayamot ka na, Patricio. Araw-araw nadadagdagan ng tungkulin mo dito sa bahay. Higit po sa tungkulin. Sapagkat naging panata ko na ang maglingkod sa mabait na Panginoong katulad ninyo. Magbasa ka na, Patricio. Oo. Na ito na po. Dahil sa banal na pag-ibig ng lalaking kanyang minamahal, siya'y nagpapakasakit. Dapat natin silang pagbigyan. Dahil sa pagbibigay natin sa kanila, pinagbibigyan na rin natin ng ating mga sarili. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa isang malayang paru-parong katulad ko, sa isang magandang bulaklak na katulad mo, ay kailangan pag-isahin sa isang puok na walang kagambala sa atin. Yan bang dahilan kung bakit tayo lumayo sa kanila? Oo, sapagkat yan lang ang pagkakataong matagal nang hinahanap ng aking ilang puso. Maniwala ako sa yung ulilang yun. Nasa Manila lahat ng kagandahan, hinahangat ng isang lalaking katulad mo. Nagkakamali ka, Norma. Ikaw lamang ang tanging babae makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. Kaya pala walang laman ng kartera mo, kundi mga larawan ng mga babae. Norma, kung meron man akong larawan dito sa aking kartera, ay walang iba kung hindi sumasayaw kami dalawa ni Norma. At kung kaya ako naman siya nakasayaw, ay napasubo lamang ako. Ang sabihin mo ay gusto mo lang makasayaw ang isang artista. Kasalanan ko ba yun? Eh, sikat ako noon. Kung doon mo ako nakita nung pa umibig ka na sa akin. Yabang. Yabang, ha? Tignan mo ito. Ganyan-ganyan kami nung mag-umpisa kami nung makabagong sayaw na itinuro ko sa kanya. At dyan sa ayos niya natapos ang aming sayaw. Ano, naniniwala ka na sa akin? Hindi.
Bakit mo ginawa yun? Iniibig kita. Nagagalit kita sa akin. Magalit man ako eh. Ano pang magagawa ko? Tumututo lang akin. Yan ang malahang ko nang hinihintay na sabihin mo. Halika, baby. Halika. Sandali lang, Ramiro, at kukunin ko muna si Junior. Norma, pagbigyan na natin silang dalawa. Pambihirang magkasarahinan yan at saka sabik na si Lito sa kanyang asawa at anak. Hindi pa naman dadating si Doña Emilia ang galing sa simbahan. Sa bagay, awang-awa ko sa kaibigan. Baby, eh. Uy, ano ba? Nagkaanak ka tuloy ng hindi oras. Alam po ninyo, senyora, eh. Talagang matuloy sa mga bata. Wala ka pa bang asawa, Patricio? Wala pa po, senyor. Nagsisinungaling ka, Patricio. Hindi po. Totoo po sinabi ko sa inyong wala pa akong asawa. Napansin kong nag-isip ka muna bago mo ako sinagot. Nabigla po lamang ko sa itinanong niyo sa akin, eh. Akin na si Baby at pagpatuloy mo na ang binabasa mo. Opo, baby. Ito na po si baby. Senyora, sumamata ang katawan ninyo. Hindi. Meron lamang akong naalala. Sige na, magbasa ka na. Mula nang mamatay ang kabiyak ni Leonor, ay tuluyan ang gumuho ang kastilyo ng kaligayahang may ilang taon. May ilang taon din nilang pinagsaluhan. Ang matamis na alaala ng kahapon ay tila kanino ng tuwang hindi niya malimutan. Sa kanyang palagay ay kamatayan lamang ang lunas upang mapalapit na muli sa kanyang minamahal. Isang taon ang lumipas. Marahil kung nandito si Doña Luisa, lalong mas luhaling kay Junior. Oo. Talagang matuwain sa bata yun eh. Norma, Oh. hindi pa ba umaalis si Sotero? Nandun pa ako sa ibabat kausap ni Doña Emilia. Hindi ako bababa hanggang naroon yung lalaking yon. Aba, kanina pa nga ho kayo hinihintay na manawag eh. Ayoko nga. Wala kasing makasundo sa terong yan dito kundi si Doña Emilia. Lahat na lang kami suya sa kanya. Lalong-lalo na si Patricio. Makuha sana niya ugali ni Patricio. Mabait, magalang, masunurin at mapag-alala. Claudia! Claudia! Walang niyang babae na. Kaya tagal-tagal. Hindi na nanaw. Hindi na po bale, Doña Emilia. Bayanan ninyo siya mamahinga. Ang inaalala ko po lamang Huwag kang mag-alaala. Kung nung araw ako'y binigo niya, ngayon naman ako ang susundin niya. Yaman din po lamang matagal ng patay ang kanyang asawa. Sa akin palagay, matutuloy na kami. Ako ang bahala. Siya, ako po yung papaalam na. Kailangan yung maghanda-handa ka na. Mabuti naman hindi mo nalilimutan magdala ng sariwang bulaklak sa insenyora. Tinutupad ko po lamang aking tungkulin, Doktor. Ganyan nga. Pagbuti naman pag-aalaga sa kanya. At daragdagan ko sweldo mo pagdating ng araw. Papaalam na po ako. Patricio, sandali lang. Bakit ba sila kinainisan mo si Sotero? Ako hindi po, senyora. Magmula ngayon ay inyutos ko sa'yo, igalang mo siya. Opo. Ilagay mo yan doon sa florera at linisin mo ang sala. Punong-puno ng alikabok. Para sa itaas po ito. Mamaya lang sa itaas. Lagay mo yan doon. Opo. Yan. Pabayaan mo na. Kasi tagal mo naman. Umalis na tuloy si Sotero. Mangyari ho matagal ko nang nakukunan. Talagang iniiwasan mo pakikipag-usap sa kanya. Hindi naman ho. Kaya lamang masakit ang ulo ko kanina. Mrs., akit ho muna ako at walang kasama sa Junior.
Oo, Miss Ruth. Claudia, dapat mong pahalagahan ang pagtingin at pagpapakasakit sa ni Sotero. Labis na ho ang pagtingin niyo at pagmamahal upang kailanganin ko ang pagtingin sa akin ni Sotero. Ibig lamang naming mapanatag ka. Mamatay man kami ng Tia Luisa mo. Nasa mabuting kamay ka na. Ngunit hindi ko maaaring pilitin ang aking sarili upang ibigin ko siya. Claudia, minsan mo na kami sinubok sa kahihiyan. Hindi na namin ibig maulit pang muli. Ang lahat sa buhay ko diyan ay pinaiilalim ko sa inyong kapangyarihan. Ngunit ipinakikiusap. Tama na! Dapat mong alalahanin hindi ka magkakaganyan kung sa simula pa lamang ay kami yung sinunod. Ngayon nagkaroon ka na ng aral. Kami naman ang dapat mong sundin. Huwag niyong sisihin ang pag-aasawa ko kay Tito. Ano man ang ipalagay niyo sa kanya, ay siya pa rin ang hindi ko maitatangging kabiyak. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ngunit siya patay na. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay, Tiang. Huwag ka naman at miran. Napakayayaan na namin ni Sotero ang inyong kasal sa susunod na buwan. Ngunit hindi ako. Kaya mo sa gusto mo! Hindi ka naman dating ganyan, ah. Mula lang mapasama ka sa amin, lagi ka lang napagugulat. Konting kaluskos, hindi ka mapalagay. Hindi na ako maaaring magtagal sa ganitong pamuhay. Lagi na lamang tatago. Hirap sa'yo, tagal-tagal mo na rito, hindi ka pa rin nasasanay. Kundi dahil sa inyo, hindi ako magkakaganito. Ikaw ang nagsimula, kailangan kasama ka namin hanggang sa matapos. Kung gusto mo naman, mamuhay kang kaya ng dating malaya. Ngayon pa pinag-uusig na tayo ng may kapangyarihan. Mabuti naman at naaalala mong kasama-sama ka namin sa lahat ng lakad. Ang hirap sa iyo, naging matatokting ka pa ngayon eh. Ewan ko nga ba. Magmula nang namatay sa iba't silito ay hindi na ako mapalagay. Para bang lagi ako nilang sinusundan. Hindi kunin mo lang yun. Kailangan lumayo ako. Doon sa malayong-malayo. Yan din ang matagal ko nang iniisip. Mga ibang bayan tayo, doon sa malayang pook na hindi tayo maaaring abutin ang umuusig sa atin. Kinakailangan tumipak tayo ng isang malaking halaga. Gawin natin yung inisip ni Halang. Halang, natiktikan mo na ba yung pinatitignan ko sa iyo? Oo. Saan? Ayaw sa akin pagtatanong. Eh, nasa Laguna sila. Laguna? Napakalaki ng Laguna. Hindi tayo maaaring maligaw. Basta itanong daw natin kung saan naroon ang Hacienda de la Riva, ito ni Luisa. Natitiyak mo bang naroon ang asawa ni Lito ang kanyang anak? Oo, malaki na raw ang anak ni Lito. Magaling. Sa malaking kayamanang iniwanan ni Lito na napalaki sa yaman ni Doña Luisa, boy, chicken feed lang yung 50,000 pisong hihingi natin. 50,000 piso. Oo, bakit? Anong pinabalak mong gawin? Madali. Pag nasa kami na natin ang buhay ng kanyang anak, tiyak na maglalagay sila ng gusto. Kung noong una nabigo tayo kay Lito, ngayon na may babawi tayo sa kanyang bunso. Tulad ng dati, inilihim ni Eloisa sa kanyang mga magulang at sa Bakit kanyang hindi mga... pa kayo matulog? Gabi na. Hindi pa ako inaantok dyan eh. Patatapos ko na ang nobela kay Norma. At ikaw naman, Ramiro, ba't hindi ko pa matulog? Opo, Doña Emilia. Masyado na mainit eh. Buha muna ako. Night, Marga. Good night. Night. Huwag sana kayo masyadong maingay, baka magising si Junior. Matutulog na ako. Diyan na kayo. Siguro sinadya ni Ramiro. Mahuli siya sa ultimo biyahe para di siya makatulog. Ikaw lang ang beses niya, hindi ba, Norma? Oo nga ho eh. Siguro gusto niya dito na matira. Eh, ikaw, hindi ko pa inaantok. Hindi pa ho. Matutulog na ako. Oh, ikaw pala rin natutulog, ano? Hindi pa ako inaantok eh. Saka baka umalis pa sila eh. Oh, hindi na sila aalis. Ako eh, hindi pa rin ako inaantok eh. Saka napakainit sa itaas ngayon. Ano na mukha, ha?
damdamin. Baka nagising si Junior ah. Diyan muna kayo titignan ko. Miss Cruz, umakyat kayo sa itaas at ako papatuloy niya. Senyora, gusto po ba ninyong ako na magpatuloy nito? Ikaw ang bahala, Patricio. Tumatawa si Elsa sa likod ng tumatangis niyang kaluluwa. Subalit, hindi pinagsisisihan ng dalaga ang ginawa niyang pagpapangusa sa mga... Hindi! May mamagmanata ko! Si Junior kukunin! Ang aking anak? Si Ramil, tawagin mo. Madali ka! Alingonyang! Alingonyang! Piniwan niya! Sayang, nahuli ako sa biyahe. Oo, baka talaga ayaw mo lang umuwi. Hindi ba? Kung meron talaga akong masasakyan, hindi talaga umuwi ako. Ramiro! Ingo! Oh, bakit? May mga magnanakaw! Si Junior kukunin! Saan naroon? Doon sa likod ng bahay! Tara! Ayun! Hugo, tumawag ka ng mga pising. Tira naman! Tumawag niya! Ano, bata? Hindi safe na si Junior! Sa Diyos ang ako ko! Ang anak ko! Tumawag ka ng busy! Tumawag na si Ingo! Dito! Oh, ako nga sinito. Papatayin kita! Huwag dito! Walang kasalanan. Bakit tayo di sa likod ng dyan? Ito ang malapit ang daan eh. O, saan na nun? Andiyan o, sa likod ng bahay. O, yung dalawa, sumama sa kanya, ha? Yes, sir. Yung dalawa, sumunod sa akin. Yes, sir. Huwag lito. Wala akong kasalanan. Si Kulas ang pumarin sa'yo. Si Eva may gagawa ng lahat ng ito. Hindi ako. Kilala mo si Eva? Oo. Siya ang aking kasintahan. Siya nagsamantala sa'yo. Alam niya nga. Ayaw mong bigyan ng kalungkutan yung asawa kaya kanya pinukultahan. Magbabay kayo mga sal. Huwag ito! Huwag! Buhatin yan, dali sa kwartel. Dali sa... Hut! Claudia! Claudia! Sundin mo lamang ang lahat ng aking pinagpili sa iyo. Kumusta po lagay niya, Doktor? Mabuti po naman. Kailangan lamang niyang konting pamamahinga. Salamat. Siya ako po yung papaalam sa iyo. Sandali lang. Ingo! Oh! Halika. Ihatid ng sandali si Doktor. Opo. Kawawa naman si Lito. Magdamag halos hindi nakatulog sa pagbabantay kay Claudia. Paano po itong trahe de boda, Doña Emilia? Kagaya na nga ng nasabi ko sa iyo. Si Lito'y buhay at mali lahat ang paratang ko sa kanya. Ginaramdam ko si Pero. Naunawaan ko po, Doña Emilia. Wala kayong dapat lalahan. Sa bagay, hindi masasayang yan. Kung iaalay mo sa amin ni Norma. Kung gayo'y binibigay ko ito sa inyong dalawa. Naway maging maligaya kayo. Papalag ko doon. Adios, Pero.
ikaw nga. Hindi ako nagkakamali. Mula't mula pa pinanagay ko ng ikaw si Lito. Hindi lang ako makapaniwala sapagkat ang alam ko'y patay ka na. Oh, Lito, Lito.